Hi guys! I'm Paula. I'm Pam, and we're Two Beast Chicks! Na nagbabalik Para sa ikalawang episode ng July. Episode 43. Yes, at dahil second week ngayon ng July, alam nyo na kung anong ganap. This is another episode of Game of Chicks! Ten, 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 ten. Perfect. Yeah. Perfect na, guys. Perfect na namin. Magaling na Ayan. kami magbilang, guys. Oo, ang galing talaga. Malaki talaga yung nagagawa nung dinodog show ka ng editor mo. Oo, totoo. Tama yan. So, for this episode of Game of Chicks, since kami, parang na-enjoy namin ang query box. So, True. thank you ulit sa'yo, Michi Ann. May shoutout ka na naman dito. 4 na episode ka Yun lang lang may shoutout. So, naghanap kami ng same na parang prompt cards na pwede naming laruin sa Game of Chicks. Bilang hindi naman kayo nagko-comment. True. Kami na lang ang naghanap. So, ngayon, nakahanap kami. Sa TikTok ko to nakita actually. So, it's called Comfort Cards Small Talks by Bakas. Bakas yung nila, parang pangalan nila. So, actually, meron pang comfort cards talaga na mas dito, mas mas deep yung mga prompt cards nila. Pero itong small talks ay medyo lighter version siya. So, ayan. Para hindi kami mag-iyakan dito. Okay, so it is designed for casual hangouts, reunions, and moments when you want to connect without going too deep. So, yan ang comfort card small talks. So, casualan lang. Oo. Sa Bakas po, pwede nyo pa kaming sponsor. Pwede nyo i-refund yung pinambayad ko dito. Joke lang. So, yun ang gagawin namin today. So, again, same, bubunot. Yes. Tapos, sasagutin both naming dalawa yung tanong. Hindi ko alam kung tanong. Tanong ba siya? Tanong. Okay, game. Ikaw muna. Okay. First question. Okay. What's your ideal way to spend a day off? Okay. Ito sa akin, hindi ko pa to nagagawa, pero fantasy sa akin to na magli-live ako. Tapos i-spend ko yung day ko na maging pretty girl lang ako around the metro. Ganyan. Punta ako ng museum. Around ganyan. the metro. Oo. Tapos pretty girl ako doon. Ganyan. Magte-take ako ng mga pictures. Ganyan. Punta ako ng museum. Punta ako ng library. Ganyan. Tapos punta ako sa coffee shop. Ganyan. Tapos, ayun. Basta spend the day na lang. Yung mag-isa lang, kahit mag-isa nga lang parang self-date na punta ka lang sa mga parang chika-chika ka lang doon sa museum, sa coffee shop, ganyan, library, ganon. Ayan. Parang city tour yun. ang gusto mo. Parang city tour na okay. ganyan. Pero naka-summer dress ako, tas may malaki akong hat, Summer ganun. dress. Pretty girl ka nga. Pretty girl in the city yard. Ganyan. Malaking hat. Pero I doubt pwede ka mag-pretty ng ganun sa Metro Manila sa considering yung init dito. Ganyan. Yeah. Parang hulas ka na pagkatapos. True. Tapos may hat ka pa. No. Oo. Ang laki-laki. Laki-laki nung hat mo. Ayun. So, Okay. ayun for me. Okay. Ideal way to spend the day. Ako, din, fantasy ko rin to siya. So, ang fantasy ko naman is magdadrive ako sa dagat. Magdadrive ako papuntang dagat. Okay, Hindi akala ako ko magdadrive sa ibabaw ng dagat. Okay na ba? Magdadrive ako. Drive dyan sa dagat. Kanyari, maglo-long drive ako, tapos papunta ng dagat. Tapos mag-isa ko lang. Ganun. Tapos lang ako doon, upo lang ako doon sa shore. Ganyan. See the light, where the sea, where the sun. It calls me. Tapos ulit, lalabas si Maui. Si Maui. You're welcome. Pero yun yung yung fantasy ko. Although, baka soon gawin ko siya. Depende. Kasi pag pupunta akong dagat, binabagyo ko lagi eh. So, True. ayun. Bagyo Yun season na kasi, parang awkward nang pumunta sa dagat. Yeah, yan ang ko. Fantasy ko yan siya. Okay. Ideal way to spend a day off. Okay. Ako na. Okay. Next question. What's your ultimate rainy day activity? Ikaw. Ako, kumain ng sopas! Same! Yan din sasabihin ko. True. Kumain ng sopas, guys. True. Oo, naluto ng nanay mo. True. The best yan. Sarap. Sarap ng sopas. Oh my God, magsasopas nga ako. Gusto ko ng sopas. Parang meron pa yata dun sa ref na sopas. Nakita mo ba? May sopas kayo? May sopas kami kahapon. Oh my God. Yay! Ayan. Kakain ako sopas mamaya. Ayun ako din. Yung kumain. Or any,
Any any may sabaw na comfort food na gawa ng Like nanay na. lugaw? Lugaw yan. Lugaw. Sopas. Not much sa champorado kasi hindi ko bet yung matamis Ako pag din. umuulan. Oo. Parang masarap kasi yung salty. Savory. Oo, Oo. yung savory kapag umuulan. So, either sopas or lugaw na gawa ni Oo. mami. Ganyan. So, wag nyo na kaming asahan na magpi-pretty girl din kami sa labas na mga girls Oo. kasi ayaw namin lumabas pag umuulan. Pangit. True. Pag umuulan dito. Okay. Tapos pwede din yung yung manonood ka ng something, tapos malamig yung kwarto mo, tapos True. nakatakip ka ng comforter. Yun. Ayun, the best yan, guys. Tapos Gawin humihigop ka ng sopa. Oh my God, totoo. Ang sarap doon. As in, Oo. promise. Oo, tapos ang gawin mo, pag pag yung kwarto mo may bintana, buksan mo lang yung bintanang ganyan, Oo, tapos tas nakikita makulimlim, tapos yung anggi ng ulan. Oo. Perfect ka dyan. Okay. Next. Sige. Dadagdagan ko pa sana na. Next na siya. Dadagdag ko sana ako. Next. Hindi tayo nag-connect. Sorry. Hindi kasi speaking of yung bubuksan mo kayong bintana sa ulan, ang fantasy ko naman is nasa penthouse penthouse condo na glass walls. Perfect ka dyan. Ganyan. Tapos nakatalokbong ka ng comforter at Oo. umihigop ka ng sopas. Sopas, correct. Perfect. Naluto ng nanay mo. True. Okay. Kawawa ka naman kung wala ka nanay. Oops. Ikaw na lang magluto. Okay, next Okay, question. May nakasulat pala sa likod, Oo. guys. Quotes. Parang Yung nasa likod. reason why you asked the question, parang yung kanina, how we recharge reveals what truly restores us. Yung kanina. Tapos yung rainy days invite us to slow down and be cozy. Ayan. Okay. So, okay. Pero doon lang kami sa question part, sa orange side. Okay. Ano yung biggest plot twist sa buhay mo so far? Oh, plot twist. Okay. Biggest plot twist sa buhay ko so far. Siguro masasabi ko yung natanggap ako bilang coding educator. Yeah. Ganyan. Kasi, It's like a turning point. Oo. Turning point. although, kasi gusto ko naman talaga siya. Gusto kong maging coding educator. Kaya lang siya feels like a plot twist. Kasi parang sa dun sa feeling ko na sobrang tagal ko siyang hinintay, hindi ko na siya ine-expect na magkakatotoo siya anytime soon. So, nung nag-interview ako for this job and nalaman ko that I got the job, okay, shit, sobrang talaga, super feels like a plot twist talaga for me. Okay. Yan. Ako, ang plot twist ko siguro, I never imagined na gugustuhin kong mag-travel in this lifetime. Bet mo lang mag-travel? Yeah, ang dami kong nakapilang travel. Dami, dalawa lang. Madami na yun sa akin kasi dati nga zero eh. Ayun, yun I never imagined. Siguro dahil nga enabler si Bea doon. Dahil ang only deal ko lang naman doon ay merong gagawa nung itinerary para sa akin at wala akong gagawin doon. Magsushow up lang ako, magbabayad, maglalakad, at yun lang ang gagawin ko. Wala akong ibang aasikasuhin. Okay. So yun siguro yung biggest plot twist. Next Okay, question. next. Ang dami pala nito. Dami nga. Okay, next. If you could design your own holiday, ano yun and how would people celebrate? Okay. Ako ba? Ikaw muna. Ako, gagawa ko ng holiday para sa mga strays. Tapos ang gagawin lang ng mga stray ay pupunta sila doon, kakain sila, papakainin sila, tapos may free pet. Yung cutie, ipepet sila, ganyan. Oo. Tapos pwedeng pumunta yung mga gustong mag-pet ng mga dogs. Tapos, mga animal lovers. pwede kayong magdala ng mga pagkain, ganyan. Oo, Mm-mm. tapos lahat ng, hindi lang sa isang city isa-celebrate, sa lahat ng lugar. Para yung mga stray, yun, punta sila doon, lahat ng klase. Kasama yung mga stray chickens din. Stray chickens! Di ba? Saya noon. Kakain sila ng masarap for a day. True. So, ayun. Yun ang gagawin kong holiday. Ayun, ako naman, kung mag-holiday tayo, siguro yung holiday ko, medyo violente to. Yung Oh my God, purge. Oo. Oh my God. Oo, purge, pero may category. Ang ipa-purge natin ay yung mga nagla-loudspeaker in public. Okay. Yan, Yan lang. okay. Sila lang. Okay, oo. Sila lang ang pwede i-purge. Sila lang ang pwedeng i-purge. This happens once a year, so annual siya. And then, lang siya, private invite.
Ganon. Hindi siya i-announce para mahuli natin yung mga nagla-loudspeaker in public. Ganon. Okay. So, May logistics na yun. May logistics na. Okay. Private invite. Okay. Sa mga taong alam mo na hindi nagla-loudspeaker in public. Hindi ko pa na-figure out kung paano natin maihiwalay. Pero sa kanila, sila yung free mag-purge. Ayun. Kasi yan ang star pet peeve ko these past few weeks. Star pet peeve. Ay, ikaw na. Ay, ako na pala. Ay, hindi. Tama. Ikaw na. Okay. Next Hirap question. Ang dami kasi, no? Okay. Okay, anong app sa phone mo ang most opened in a day? Ikaw. Okay. Ako, Facebook. Facebook. Facebook siguro. Facebook. Hindi kasi, it's between Facebook and Messenger. Yan. Kasi hindi ako ma-Instagram. Okay. Kasi yung, para sa akin yung layout ng Instagram ay nakaka-confuse. Hindi siya user-friendly. Or siguro hindi lang kasi ako sanay. True. Pero mas kasi ako dun mas familiar ako sa interface ng Facebook versus Instagram. Okay. Tapos yun, Messenger din kasi syempre pag may message yung boss ko, di ba? Yung mga teammates ko, mga scholars ko. Ayun. Di kasama talaga yung pamilya niya doon sa sa category nun. Puro boss niya lang at saka mga staff niya. Hindi naman kasi masyadong nag-message din kayo minsan. Fine. Okay, sige. Ako, syempre, ang number 1 open ko ay Shopee! Kasi talaga parang lalagnatin ako pag wala akong parcel. Talaga. So nagsha-Shopee ka everyday? Nagche-check ako everyday. So parang window shopping everyday. Oo, parang titignan ko doon, may kailangan ba ako dito? Okay, pero most not necessarily. Most of the time, wala akong kailangan. Okay. Oo, pero napapabili ka. Hindi mo kailangan. Napapa-add to cart lang ako. Okay, wala naman check out. Add to cart lang. Minsan, parang 1 out of 3. Okay, pwede na. Panalo naman. So, panalo naman yung ko doon, yung self-discipline ko. Pero parang talaga akong lalagnatin pag wala akong parcel. Parang hindi tama na hindi ako tinawagan ng delivery rider ngayon. Parang ganyan. Shopee, baka naman Oo, kasi na-excite ako. Yung kada bababa ako, ang daming nakapile na parcel. Tapos parang kasi nagbubukas ng regalo. Ganon, pag marami yung parcel. I love it. Ikaw lang naman din nag-order nun. Pero, hindi kasi, minsan kasi pag masyado ka madaming in-order, hindi mo na alam kung alin. Yes. Kaya nakaka-excite pag madami ka nakikita, tapos bubuksan mo isa-isa. Oh my God, yes. Perfect. Tapos doon mo lang maaalala kung ano pala yung mga pinagbibili mo. Yes, Shopee paying voucher Okay, next. Anong childhood TV commercial pa ang naalala mo pa rin word for word? Ikaw. Karen po. Kasi dalawa lang Para sa paborito kong apo. Karen po. Si Gina. Karen po. Tapos totoong Karen talaga yung pangalan niya, di ba? Si Karen de los Reyes. De los Reyes, tama. Nakalimutan ko na yan. Basta yun siya. So, yun lang. Ako naman, tumatak sa akin kasi. Okay, ako naman yung B-E-A-M-B, smile. Smile kami pag beam. Beam na beam, ngiti protektado. Panalo sa presyo, panalo. Pag beam, ten. Yun, panalo yung Tapos may commercial pa yan. May challenge. May challenge yan. Dapat hindi ka ngingiti. Kantahin mo yung beam jingle lang hindi ka kumingiti. Yun. At mahirap siya, guys. Ano ba yung beam toothpaste? Toothpaste. Okay. Yan ang kalaban ng Colgate dati. Talaga? Hindi bago nag-close up. Hindi happy? Happy ba yun? Oo nga, no? Parang yun sila muna bago naging Colgate and close up. Kasi na yun. Parang international na yung yes. Yeah. May happy ka rin pala na may toothpaste. happy. Lamoyan yun eh. I think meron pa rin. Parang nakakita pa rin ako sa Pure Gold ng happy. Yun. Yung beam wala na talaga. Yung beam wala na. Beam. Okay. Ikaw na. Next question. Okay. Anong childhood toy mo na wish mo meron ka pa rin? Childhood toy, ikaw? Childhood toy ko na wish ko meron pa rin ako is yung naalala ko dati, meron akong laruan na mini kitchen siya. My Kitchen, yung pangalan nun. Yun naalala ko yan. Oo, na siya, parang... Plastic siya, diba? Plastic siya na yung bottom niya ay parang basket. Tapos may nakapatong na parang stove. Tapos may kinakabit na gano'n na nandun yung splash mo.
Yung splash guard ba ang tawag doon? Basta yung dingding ng kusina mo may lababo doon, may stove. May stove. Tapos may iba-iba yung yung merong kawali, merong kaldero, ganyan. Pwede mong i-on yung stove, may lalabas na yellow. Ay, red na red na apoy, ganyan. Pag ginanon mo yung stove noon, merong kunyari siyang apoy na gaganyan, nakakatuwa. Then dati talaga nilalagyan ko yun, dinudurugan ko yun ng piatos, ganyan. Totoo. Tapos binibenta namin yun sa mga namin, sa mga pinsan-pinsan namin. Tapos yung mga glass, lalagyan namin ng Coke, ganyan, Sprite. Tapos yung pancit canton na chichirya. Yan. Kung inabot nyo pa yun, meron pancit canton dati na tigpipiso. Pancit canton yung pangalan niya. Tapos yung para siyang fried na noodles. Fried noodles, yung kanyang or yung parang noodles din siya, yung normal na noodles, pero siya, chichirya type nga. Maliliit, tapos meron siyang flavoring, gano'n, na masarap. Nagsaserve kami ng mga gano'n sa mga pinsan namin doon saan. Tapos kunyari, may dinakdakan, may menudo. Oo, correct. Dinakdakan yung piatos mo kasi dinakdak na yun. Dinakdak na piatos. Oo. Ayun, yung kasi yung mga accessible dati na snacks sa amin. Ayan, yung bit-a-bit ko yun, yung laruan ko na yun. Yun yung core memory na children's toy na meron ako. Ang favorite kong toy ay yung Polly Pocket. Polly Pocket. Yung maliit na ganyan. Yung bahay niya, nakalagay lang siya sa ganyan. Kasi open mong ganon. Para siyang maliit lang siya. Para siyang make-up na tas maliit lang yung mga niya, yung mga tao. Ganun. Cute yan, Polly Pocket. Ayan, Next. Grabe, may Polly Pocket pa kaya ngayon? Mabili meron nga pa yan. naman siguro. Ay, eto na. What's your controversial take about pineapple on pizza? They belong on pizza. Again, this is the hill I will die on. Pineapple belongs on pizza. Agree, disagree? Same. Okay, agree. Ako na. Wala na kaming na yun. Hindi na namin i-elaborate. Okay, kung ayaw nyo, stop nyo na tong podcast. Wag kayong umorder. Basically, rereklamo lang din pala kayo. Ang daming flavor ng pizza, yun yung orderin nyo. Correct. Mag-order kayo ng veggie. Yuck, vegetarian. Diba? I don't get it. Nag-pizza ka pa tapos puro halaman yung laman. Okay, next. Okay, anong book na natapos mo na sobrang tagal mong hindi makalimutan? May ambag ka ba dito? Grabe ka. Wala. Grabe ka, pero wala. Go, meron. Hindi, ako muna. Ikaw na. Ako, ang masasabi ko, yung Throne of Glass series ni Sarah J. Maas. Yan. Isang series yan siya, pero isang book lang kasi yung Pero kasi, yung story kasi nun as a whole, sobrang ganda kasi talaga. Sobrang astig din ng world building nun, everything. Yun talaga ang tagal kong hindi nakalimutan. Mas tumatak sa akin yun versus Twilight. Although I love Twilight as well, pero mas bet talaga sa akin yung Throne of Glass series. Okay. Ang hirap nung hindi mo makalimutan No? Siguro yung hindi ko makalimutan na binasa ko na lang. Kasi yung A Girl with a Dragon Tattoo. Binasa ko yun, guys. Kalain nyo, binasa ko yun. Hindi ko na nga lang alam ko nung ending nun. Pero binasa ko yun. Pero siya doon, di ba? IT. Nabasa mo ba yun? Hindi. Parang, hindi. Parang rin siya, crime something. Oo. Parang meron yung movie na panood ko. Meron siya pinatulungan na detective. Tama. Karangan. Yun. So siya, girl siya na may dragon tattoo. So si girl with dragon tattoo doon ay IT ang field niya. Alam mo, hindi ko na lang ikukwento kasi makamali ako Pero, tagal na kasi. Pero, binasa ko yun. Binasa ko yun siya. Next. Okay. Next question. Ano yung childhood dream job mo? Childhood dream job? Ikaw muna. Syempre, ang maging Japayuki. Ulit-ulit. So, ganun. Kasi wala naman akong ibang alam noon na tapos lagi nga akong binubuyo ng tatay ko na Japayuki ka na lang. Japayuki ka na lang. Yun kasi yung yung maraming kita. Pero ang talaga, una ko talagang childhood dream na hindi finid sa akin ng tatay ko ay maging singer. Yes! Iisa lang ang ating lahi. Iisa lang! Ganon ang natin. Yan ang childhood dream ko na parang feeling ko dream na lang siya talaga. Wala nang hindi na yun magkakatotoo kahit kailan. Ano ba yung question? Childhood dream mo? Childhood dream job. Okay. Akala ko childhood dream na hanggang ngayon dream mo pa rin. Childhood dream job. Ako dati talaga,
no lies, Miss Universe. Ay, oh my Or beauty gosh. queen, ganyan. Ako talaga, bet na bet ko Okay. yun dati. Oo, nagme-makeup ako noon nang ako lang mag-isa. Kaya isipin nyo na lang, imagine nyo na lang kung ano itsura ko noon. Ako ng makeup mag-isa ko. 6 years old lang ako noon. Tapos sinusuot ko yung mga duster ni mami. Tapos naglakad-lakad ako doon, ganyan. Oo. Bet perfect ka talaga dyan. yung maging beauty queen ni Bading dati. Oo. Pero ayun nga. Ayun Wala. lang. Childhood dream nga lang. Childhood dream lang naman ang usapan eh. Ikaw na. Next. Next question. Ano yung best spontaneous decision mo? Uy, may ganyan ba tayo? May ambag ba tayo dyan? Spontaneous decision. Ako kasi hindi ako nag-spontaneous Oo. decision talaga. Same. Hindi ako Oo, nag-ano. Hindi ako yung Wala. I can think of any spontaneous Oo. decision. Kasi takot ako sa consequences sa totoo Oo, lang. yan nga. Kaya every decision talagang well thought out. Oo. Hindi tayo kami, para mali kami ng mga Sag talaga. Oo, true. Hindi kami masyadong adventurous. True. Ang mga Sag kasi yan talaga mga risk taker, mga wild. Oo. Pero nope. I guess ako, pinaka-spontaneous ko is, yun nga, yung nag-decide ako mag-travel. Parang feeling ko kasi out of character siya. Kasi for the rest, parang yung the past few years of my life, sinasabi ko talaga, no, I don't wanna travel. Hindi ko siya na-enjoy and all that. Pero ngayon nililook forward ko siya. So, yun siguro. Next question. Anong joke ang bentang-benta sa'yo? Alam mo, meron akong... Ikaw pa muna? Ikaw muna. Ako sobrang corner to. Pero as in talagang sobrang tawang-tawa ako sa joke na to. Yung, meron akong 3 joke. joke. Visit. Ang funny niya talaga. Ako talaga. Okay. Ang funny niya talaga. The best talaga yun yung best joke. Sino nag-joke nun sa'yo? O narinig mo lang? Narinig ko lang. Okay. Oo. Meron kasi meron akong coder dati. This is way back 10 years ago. Oh. Na siya yung joker sa group, ganyan. Tapos mahilig siya sa knock-knock jokes. Ito yung knock-knock joke na sobrang 3 days ko siguro siyang hindi mag-get over. Kasi nung time na to, uso yung song eh. Nung time na to, uso yung song na to. Sige, sabihin ko sa'yo, knock-knock. Who's there? Nanay ni Wally. Nanay ni Wally who? Nanay ni Wally na ako sa forever. Magmula nung makilala kita. Oh my God! Another song ruined. Oh my God. Kasi nung time na yun, uso-uso si Jay din eh. Oh. Tapos meron, tapos nung time din yata na yun, may scandal din kasi si Wally. Bayola, gano'n. Kaya, nani, another song ruined and you can never unhear it. shoutout sa'yo, Richard Lu. Nanay ni Wally. Yan, ikaw Lu, talaga, the best ka talaga. Nanay ni Wally hanggang ngayon, hindi ko makalimutan yan. OMG. Okay. Ikaw na. Ayoko na pala. Nanay ni Wally na ako. Okay. Anong historical event ang gusto mong ma-witness in person? Ikaw. Ayoko nga pala, okay. Siguro yung yung declaration ng kalayaan noong 1898 na winagayway yung Philippine flag for the first time sa balkonahe ni na Emilio Aguinaldo. Okay. Yun, siguro I would have loved to be part of yung taong bayan na nasa baba. Okay. Tapos ako yung nagpo-0.5 doon. Guys, kalayaan! Oh my Let's God, go. may cellphone kayo, no? Ako lang yung Out of place na naman yung cellphone mo doon sa Time traveler yan. Oo. Ayun, nagpo-0.5 ka sa Historical nga ba? event. Ayan. Historical event na gusto mo. Siguro nung pinasabog daw ng mga meteor ang mga dinosaur. So, nasaan ka doon? Nasaan ka nun? Ako, spectator. Hindi ako kasama dun sa sasabog. Nandun ka sa labas. Naka-jetpack ka doon. Nag-hover akong ganyan, no? Oh, may meteor! Darating yung meteor. Diyan na yung mga meteor, mga dinosaurs. Alis kayo dyan. O kahit yung T-Rex lang yung makasurvive, okay na. Hindi ko naisip yun, no? Hindi ko naisip na kung saan ako yung kung nasaan ka. Kasi nagaganyan ako, lumilipad akong ganyan dyan, no? Scarlet Witch ako dyan sa gilid. Lumilipid ako sa gilid. Oo, tas iwa-warn ko sila, tas sumatakbo yung mga T-Rex, oh. Feeling ko yun. Yun lang gusto ko ma-witness.
Hindi ko alam kung historical ba yun kasi hindi ko alam kung talagang pinasabog ng meteorite yung mga dinosaurs eh. Pero baka yun. Baka yun. Okay, next. Anong hobby mo na di mo in-expect na magiging committed ka? Wala. wala siyang nakumit. Lagi lang siyang hyperfixation for like 2 months. Tapos wala na, bago na ulit yung hobby ko. Ganun siguro yung lang. Siguro lahat na lang ng hobby na yung gagawa ka ng something tas nagpa-follow ka ng pattern. Okay. Like cross-stitch, diamond painting by numbers. Yan siguro, yan yung pwede kong balik-balikan na hobby. Okay. Siguro ako yung pagbili ng blind box. Oh my God. Every month namin yung binabalik-balikan. Yes. Oo. Ano nga ulit yung question? Hindi mo in-expect na magiging committed ka. Ay, tama din naman. Diba? Kasi parang ang mahal ng blind box, guys. Oo, true. Hindi siya biro. Pero, ayun nga, kasi nakaka-happy. Ngayon nga, nire-recreate mo yung feeling na meron kang regalo tapos hindi mo alam kung ano yung nasa loob. Ganun. Tapos, pretty din naman yung mga makukuha mo dun sa blind box. At saka siya, kahit mag-promise ka na na ito lang yung bibiling ko. Kasi itong line lang na to yung bibiling ko. Hindi siya ganun, guys. Umabot na ako sa line ng mga baboy, guys. Ganun siya kalala, yung blind boxing. At saka hindi na nga siya box eh. As in, yung mga pakete na lang sila na mga maliliit na laruan. Ang lala talaga. So, kung napanood mo to, regaluhan mo ko ng Lulu the Pig. Yung maliit. Lulu the Pig ang pangalan. Mura lang yun, 220 lang yun sa KKV. Regaluhan niyo ako nun, sige naman na. Ha? Okay. Hoy, ganun pa yung follow-up. Ikaw na. Ako sa Naniniwali. Ako na. Ako na, no? Oo. Ano yung game show na feeling mo mananalo ka if kasali ka? Alam niyo na alam yun. Pilipinas! Game ka na ba? Game na! Ayun. All hail our queen, kay Sakino. Shoutout sa'yo. The queen of all queens. Yes. Ako, aside from Game Ka Na Ba, Who Wants to Be a Millionaire? Pwede naman. Yes. Bet yun. Bet. Mga ganong klaseng game show. Siguro ako Pera o Bayong. yung mga scientific names ni Chang Ami. Feeling ko Pera o Bayong. Tapos all the way Bayong tayo. Tayo magpepera. Okay, next. Hindi nila alam yun. Search nyo na lang. Hindi sila makarelate sa Pera o Bayong. Search nyo yung Game Ka Na Ba, maganda yun. As in, sobrang iconic nung Game Ka Na Ba. If you could pick one superpower pero with a funny limitation, ano yun? Okay, so ako din ikaw muna. Ikaw rin magde-decide ba ng funny limitation? Oo. Sige, go. Siguro yung ko. Naman, yung nakakalipad ka pero lang. 20 lang. 20 lang yung takbo mo. Siguro yung ano bang hirap naman? Invisible ka. Pero hirap naman. Ang hirap, 'di ba? Na ikaw magse-set ng limitation. Meron ka ba naisip na pero doon sa invisible? Yung sa invisible ka pero pag direct sunlight. Pag nasa direct sunlight ka lang. So, kailangan mainitan ako. Kailangan mainitan ka. Oh my gosh. I don't wanna be mainitan. At saka parang useless yung pagiging invisible mo in direct sunlight kasi you don't wanna be... Kailangan nasa labas ka. Parang why would you wanna be invisible outside? Diba? Okay. Sige, isipan ko rin yung superpower mo. Okay, so ayun. Sa'yo, invisible pero dapat direct sunlight. Okay. Yung sa akin naman, siguro ang superpower ay yung you can hear the thoughts of people around you. Pero laging masakit yung ngipin mo. Lagi kang nangingilo. Uy, ang hirap nun Ang hirap mag-isip. Hindi ka makakaisip nun. Oo, ang hirap mag-isip kapag masakit ngipin. Oo. Okay. Laging nangingilo yung ngipin mo. So every time mag-a-attempt ako na makinig sa thoughts. Sasakit yung bagang mo. Ang hirap naman. Wag na mag-superpower. Kaka-lurks. Ikaw na. Okay. Anong local expression ang lagi mong ginagamit?
local expression. Siguro ano na, yung charot, ganyan. Charot. Char. Oo, charot, char, ganyan. Eme, yun. Eme. Yeah. Oo. Yan nga, eme. Eme. Oo. Tsaka Ano? yung na para bang. Na para ba? Na para bang. At saka yung yung kunyari nagsabi ka ng malalim na word, like catastrophic, yung ganyan. Si ate mo, ma? Oo. Keratin! Yan. Yung ganyan. Yung tumataas ng isang octave yung boses mo. Oo. Yung kasi yung inuulit mo yung Oo, yung okay. parang di mo binigyan ng chance imak ka ng ibang tao. Kaya ikaw na lang yung nag-back Oo, sa sarili mo. ganon. Perfect yun. Yan. All hail our queen, Maha Salvador. Maha Salvador. Dahan-dahan lang. What's your comfort food when you're stressed? Ikaw. Ako, ice cream. Totoo ba? Yeah. Kasi alam mo, natutunan ko yan sa isang mentor ko sa UST. Mm. Wow, taray ng mentor. Gusto mo yon Kuya Eugene, hello. Ano yan, parang chairman kasi siya nung parang political party na sinalihan ko nung college. Tapos parang, ayun nga, parang mini-mentor nga niya yung mga bagong sali. Tapos, parang, na-tsempohan niya ako na sobrang stress ako sa mga bagay-bagay. Like, stress ako sa ACADS, tapos yung tuition, yung mga ganyan. Tapos, gusto kong tumakbo pero wala akong funds, yung mga ganyan. So, sabi niya sa akin, tara, bili tayo sa labas sa ice cream. Ice cream. Nilibre niya ako ng ice cream. Tapos, sabi niya, kada masistress ka, ka lang, kain ka lang ng ice cream. Tapos, after nun, okay na dapat yung mo. Huwag mo nang masyadong intindihin, basically, yung sinabi niya. Okay. Yan. Sige. Okay, next. Comfort food. Comfort food. I think may basis yata yung comfort food na matamis. Na sweet. Yung ice cream yan or chocolate yan pag Pero ako, ang comfort food ko ramen. As in yung Soup. Hindi, as in ramen. Talaga ramen na mabibili mo sa ramenan. Kasi alam ka nang bumili ka sa sushihan. Hirap yun. Bumili ka sa ramenan. As in yung legit na ramen. Legit na ramen. Okay. As in, hindi siya instant. Yung as in, okay. bibili mo talaga sa restaurant. Gusto ko kasi yung parang hinahag yung yung stomach ko. ng soup. Ganyan pag soup. O pag yung sobrang yung talagang perfect yung pagkakagawa ng ramen, yun yung gusto ko. Anong best ramen? Best ramen for me siguro yung or yung parang niya, nako-comfort nga niya, yung anong class, saang ramen, yung comfort food mo? Basta anything na ang base ay shoyu. So kahit anong restaurant? Kahit anong wala restaurant. Specific restaurant? Walang specific restaurant. Basta shoyu yung flavor. Okay. Yun, yung base ng yung soup base. Shoyu. Mother soup ba yung tawag dun? Hindi ko alam eh. Basta kasi ganun yung ramen eh. Meron lang siyang mother soup. Mm-hmm. Kasi same laman eh. Yun, shoyu yung bet ko yan. Nakako-comfort ako. Hindi kasi ako masyado din sa matamis pag stress. More on ako, savory na mainit sa tiyan. Yun yung gusto ko. Okay. Ganun. Next. Ikaw na. Yan. Ano yung most overrated thing sa paningin mo? Sa tingin mo? Overrated thing. Ikaw. Ay, ako pala. Hindi na makapag-concentrate. Most overrated thing for me, yung how do you call this? Yung need na parang yung compulsive need to share everything on social media. Ayun, yung parang yung use ng social media na parang mo na siya, parang diary. Okay. Ganyan in a way na meron ka ng kasi you only share para sa akin kasi dapat you only share certain things, hindi lahat. Kasi merong iba na talagang dinadump nila everything sa social media. Para sa akin overrated 'yun. Okay. Sa akin siguro yung mga mga food yun? Yung mga fusion ng food na pinilit. Like what? Like yung mga yung mga nire-reinvent nila yung kare-kare, nire-reinvent nila yung adobo, yung mga ganon, yung fusion nila into other cuisine. Yung okay, so parang
mga ganong pagkain. Parang adobo flavored something. Ganyan. Oo, mga ganyan. Oo. Okay. At saka yung parang ino-overcomplicate nila yung mga restaurant na hype sila because ino-overcomplicate nila yung mga traditional na food. Ganyan. Kasi ako for me, kung Filipino food, kung paano siya niluto, kung paano dapat yung adobo, ganun dapat siya. Hindi siya tinuturn into something like na hindi na siya mukhang adobo. Ganun. Okay. Kaya parang yung mga restaurant na ganun, hindi ko siya masyadong pinupuntahan. Mga Feeling ko tinatangkilik. masyadong hina-hype lang. Ganun. Parang mas gusto ko pa rin talaga yung puntahan yung mga restaurant na sobrang sarap ng luto nila na kahit hindi mo lagyan ng kung anik-anik yung pagkain. Yun siguro yung sa akin. Okay. Next. Okay. Ay, sorry. If you could bring back one canceled TV show, ano yun? Oh my God, Santa Clarita Diet. Ay, hindi ko alam yan. Ayun, ano yun Ay, si Drew Barrymore? Yes. Oo. Na-cancel yun. Pero ano pa yun yung last na episode nun, super open ending pa. Kaya nung nalungkot ako nung kinancel siya ng Netflix, kasi sobrang promising sana yung pwedeng kasunod. Ay. Yun, masama pa rin loob ko. Ayan, pero sige. Ako wala. Wala akong gustong i-bring back. Na-cancel na TV Oo, show. kasi feeling ko naman, wala akong, like, yung mga napanood ko na mga shows, parang proper naman yung ending nila. Though hindi ko naman hindi lahat nagustuhan ko yung ending, pero parang make sense. Okay. Oo. Tsaka wala pa akong napanood na ganyang series na yung Sa kalagitnaan na putol. Oo, yung parang meron sana siya dapat kadugtong, pero kinancel. Na. Okay. Ako Okay. talaga Santa Clarita Diet. Next. Ako na ba? Yes, sir. Okay. If you could attend any concert or festival in history, ano yon? Ikaw. History. Concert. F4. Kakatapos lang. F4. Pero alam mo, ito talaga, back in 20, I'm not sure, basta around 2015 to 2017 siguro to, nung nagpunta dito si Britney Spears. Kasi ready ako doon. Ready ako sa concert na yun, bumili ng ticket, sadyang naubusan lang ako. At nung concert night early niya, morning, I wake up and you cry in my station that day. Talaga? Oo, nagko-concert siya sa Yung pa naman yung first cassette tape mo. True. Kaya talaga Na in-over record ni Ate Carrie G. shout out In-overrate niya. In-overrate niya Anyway. yung tape, yung cassette tape ko lang Baby One More Time yun yung kulay pink yung cover. Ayun, sobrang pinag-ipunan ko kasi talaga yun. Kasi nung in-announce na mag-tour siya dito, nag-start na talaga ako mag-ipon nun. Tapos hindi ako nakabili ng ticket. Tapos nung day na... Saan yan? Araneta? Akala ko sa MOA siya Sa MOA siya Arena. nag-concert. Tapos umiyak ako sa station ko nung araw ng concert niya. So, ayun, yung ginastos ko na lang sa kung anik-anik yung naipon ko. Ako 21. Never ka ba nakapanood ng 21 na ano? Kasi yung latest nila, comeback nila. Mm. Tapos parang after nun, na-disband na kasi sila. Parang Reunion. nag-comeback lang sila. Kasi wala naman silang mga bagong songs Nag-ano lang sila, parang nag-concert lang ulit sila. Akala Kailan to? Last year? Or mga 2 years ago. Ganyan. Naubusan lang din ng ticket yun. Oo, kaya... Grabe talaga. Ayun. Akala ko sasabihin mo yung sex bomb. Uy, pwede din Pwede din. Kaso yung sex bomb kasi kaya naman sana yun, pero oras naman ang problema doon. True. Hindi kaya yung oras. Okay. So, ayun, next. Next. What's your unpopular opinion about a popular movie or series? Go. Ano ba? Movie? Sa movie siguro. Ano bang natin, latest movie natin? Or latest series? Ano akong maisip? Unpopular opinion. Siguro overall na lang. Ang hot take ko talaga sa ganyan naglalagay sila ng lang yung sikat lang na artista. Meaning? Yung yung hindi naman swak yung role, tapos Basta porket sikat. lang. Oo. True. Oo. Tapos, ito nakaisip na ako. Dapat hindi nire-reboot yung mga yung mga iconic na mga movies. Dapat hindi siya nire-reboot. Sample. Resident Evil dapat hindi nire-reboot.
Reboot bang maituturing yun? Kasi hindi naman siya ibang siya eh. Based on the video game kasi yung yung kay Mila. Yung reboot, yun yung based on the video game. Pero yung kay Mila, may ibang kwento yun siya. Hindi, para sa akin. Sa buhay ko, sa perspective ko, dapat ang nag-e-exist lang na Resident Evil ay yung kay Mila Jovovich. Or yung mga ganun in general, yung mga iconic na, wag nyo na i-reboot. Unless kaya nyo siyang i-reboot ng mas maganda. Ang ibig sabihin ba ng reboot, i-recreate mo siya? Or dudugtungan mo lang? I-recreate mo siya ng parang may improvements ka upon it. Pero same skeletal, same structure. Pero parang meron ka lang sariling spin mo on it. Magkaiba kasi yung kwento nung kay Mila Jovovich tsaka yung Welcome to Raccoon City na Resident Evil. Kasi yung ayoko, yung like, yung Jigsaw, yun, ayoko yun eh. Yung Jigsaw. Maganda yung Jigsaw Yung Jigsaw na sa Netflix, hindi maganda. I don't like it. Mas okay yung Saw na movies. Yung Saw, okay. Mas maganda yung mga ganyan. Like, tapos yung dinugtungan nila yung Top Gun, hindi ko like. Hindi ko bet. So, ayun, hindi ko trip masyado pag ginaganon. Inuulit-ulit. Nire-reboot. Siguro same din tayo in a way na ako naman, kung sa'yo reboot, ako, yung wag ka na mag-sequel kung hindi maganda yung sequel. Ayun yung pinilit yung sequel. Tsaka kung hindi naman talaga kadugtong ng storya yung sequel. Oo. Ang perfect example nito is yung Texas Chainsaw Massacre. Yung Texas Chainsaw Massacre na yung unang-una, yung bago kasi ng Netflix, it's supposed to be karugtong nung nung unang-unang story. Kasi nandun yung may legacy character dun na si Sally. Parang Sally yata yung pangalan niya. Basta siya yung final girl sa first movie, yung character na yun na si Sally. Tapos matanda na siya, dun dito sa Netflix na reboot, ganyan. Tapos it doesn't make sense yung sobrang obvious nung continuity error nun. Kaya na-capture. Pinilit na lang nila yung hype, ganun. Well, na-capture yung terror na may pumapatay ng naka-chainsaw, pero tas madugo talaga siya, yung patayan is talaga namang, visually striking naman siya versus the movie from the 80s. Pero, mas gusto ko pa din yung 80s. Yung talaga mas nakakatakot yun kasi ang realistic ng nun. True. Talagang parang talagang daylight sila naghahabulan ng habulang paslangan ng chainsaw, ganun. Yung si Netflix nakakatakot kasi ba yun? Or weird siya, creepy. Pero hindi siya like jump scare, ganun. Hindi siya jump scare. Sige, panoorin ko nga yan. Talaga siya, tao na may tililing na pumapatay talaga gamit chainsaw. True. Si Michael Myers ba yan? Hindi, iba si Michael Myers na. Sa Friday the 13th? Friday the 13th yata yun siya. Okay. Ayan. So, wag na kayo mag-sequel kung hindi naman, walang sense naman yung sequel. Okay, true. Ay, ikaw ata. Ay, ako na ba? Oo. Time check. Malayo pa. Okay. Dami pa. Okay, next. What's your most used emoji? Most used emoji. Ikaw? Ako yung yung tumatawa na naka-side siya, tapos may tear. Yung may tear. Tapos nakaganon yung mata. Tapos may tear na ganyan. Tapos may tear, yan. Ako yung heart emoji na yellow. Yellow. Favorite niya talaga. Favorite color ko yung yellow kasi. So, yan. Kasi hindi ako gumagamit ng emoji pag tumatawa ako. Laging LOL. Ay, wow. Lol. What's your go-to excuse pag late ka? Well, hindi na ako gaanong nalilate. Grabe siya. Hindi na gaano, pero ikaw muna. Ikaw bumunot eh. Okay. In the wise words of Aga Mulak from Kung Ako na lang sana ang iyong minahal, hindi ako late, maaga lang kayo. Very main character yan siya. Pero hindi naman ako masyadong nalilate din. Okay. No. Ako ang go-to excuse ko, sinisisi ko sa carpool. Merong late sa carpool, kaya ako late. Tapos yung late sa carpool siya. Ako. Minsan totoo, pero minsan meron ding iba na nakasabay na late naman talaga. Okay. Teka nga, iinom dapat ako. Iinom. Ako na ba? Oo. Iinom na naman yan siya, tapos may ihina naman yan siya. Ewan ko dyan. Ay, ikaw naman yung last? Go to excuse pag late ka, ako. Okay. Ako to.
Anong old school technology or gadget ang namimiss mo? Discman. The best. Bilang siya lang nagka-Discman sa amin. Yeah, Discman. Ayan. Search nyo yan kung di nyo alam. Discman. Ako, old technology na namimiss ko. Yung yung Nokia 3310 ko Oh na my super gosh. customizable, di ba? Yeah. Yung lalagyan mo ng mga palawit, mga pasabit. Oo, tas iba-iba yung backlight. Oo, iba-iba yung housing patawag doon, yung case niya, ganyan. Tapos may acetate pa noon, gusto mo may background yung Nokia 3310 mo. Yung screen niya Ganyan. may background, may Oo, picture. may picture. Tapos yung picture ko pa noon, Looney Tunes sila, Bugs Bunny, ganyan, kompleto sila doon. Oo, tapos yung Sa acetate. backlight niya, papapalitan mo ng kulay. Ng kulay. Yung Oo. akin noon white para pop na pop yung yung acetate. Perfect. Oo. Yan. Tapos nalagyan mo pa yun ng palawit. Oo. Tapos yung palawit niya umiilaw pag may dadating na text. Oo, Ganun. true. Oo, high-tech na yun sa amin dati. Oo. Tapos ano ka na talaga, top tier ka na kapag may acetate yung mo. Yung Nokia 3310 Yung Nokia mo. Ayan. Grabe. Oo. Pero alam mo, na chance upan. Na-tsempohan mo. Natsempohan ang arte ng na-chance upan. Oo. Natsempohan ko na meron ako nakita nagla-live selling sa TikTok na nagbebenta siya ng mga lumang phones. Mga Nokia 3310, yung mga lumang phones talaga. Gumagana pa. Gumagana pa. Cute nga eh. Tapos, ang gagamitin mo, ang SIM card nun ay, Yung malaki. meron pa rin bang ganun ngayon? Oo, di ba may ganun pa rin yung malaki? Tapos kinakat lang nila para may adapter. Ay, oo nga, no? Oo. Nice. Yan, nakita ko sa TikTok. Meron silang Okay, for for nostalgic Yeah. purposes lang. Kasi walang ibang use yun. Pwede Oo. siyang pang bato sa fold-upper. Sobrang tigas eh. Anong movie line ang hindi mo makalimutan? Ikaw muna. Yes, kaibigan mo. Sabi ko na. Kaibigan mo lang ako. Ako. And that's all I ever was to you, Ned. Your best friend. And I'm so stupid to make the biggest mistake of falling in love with my best friend. Get out of my life. Sabi niya ganun kay Ned. Kakalik si Budjoy. Nagpupunas pa yan siya ng kasi nagkiklay siya nun di ba? Nasa art competition siya. Oo. Search niyo yan. Anong title nun? Yung Labs Kita Okay Ka Lang. Labs Kita Okay Ka Lang. So, si Ned and Budjoy, Jolina Marvin yan. Yan, true. Okay. Okay, ako naman ay, wag mo akong materi-teri! Ano yan? Yung si ano to? Soltera. Hindi to Soltera. Basta, best friends dito si Sasha Padilla tsaka si Maricel Soriano. Nakalimutan ko na yung title nito eh. Basta ang leading man dito si Gabi Concepcion. Ay, si Edu? Hindi si Edu Manzano. Okay. Gabi Concepcion. Ayan, si Gabi Concepcion yung pinag-aagawan nila doon. Ayan. Huwag mo ako materi-teri. Sagutin mo yung tanong ko. Are you fucking my husband? Yung tanong ko, sagutin mo. Search nyo yan. Tas lumabas yung kutsilyo. Yung Querida kabet, number 2, mistress relasyon. Ganyan. Dinadab nila kayo niyan sa TikTok eh. Parang makikita nagdadab sa TikTok. Yan. Favorite ko yan, wag mo akong materi-teri. Oo. Yes. May honorable mention ka ba? Sa movie line? Movie line. Ikaw, meron? Favorite ko yung sinasabi mo yung wag ka! Hindi apocalypse. Si Idris Elba. Si Pentecost sa Pacific Rim to guys. Yung first Pacific Rim. Today, we're canceling the apocalypse. Yeah. Sabi niyang ganon. Ako ang ko din, yung isa ko pang memorable, si Van. Si Van na walang malay. Si Van ang tanging kasalanan ay maging anak sa labas. Sino ba nga si Van niya? Si Carlo Aquino ba yun? Hindi. Parang Nora Honor ba to or Vilma Santos? Parang Vilma Santos. Vilma Santos. Ayan. Parang si Van doon ay parang special child ata siya. Hindi. Nakalimutan ko. Basta lagi ko, old movie. Lagi kong ginagamit kasi yan sa si Van na walang malay. sa office kapag may sinasabing pangalan. Tapos pinapalitan ko yung pangalan ng yung Van ng pangalan nung nung tao mo. O kunyari may tinanong ako, sino nga yung si po? Kunyari ang pangalan ay si Carl, hindi. Kasi may tao akong Carlo iba na lang. Si Gian po, ganyan. Si Gian? Si Gian, na ang tanging kasalanan, maging anak sa labas. Ganun lagi yung ginagawa ko sa office. Si Gian na walang malay. Ayun. So, yun yung honorable mention ko na favorite line. Wala na akong maisip. Perfect talaga yung wag mo akong materi-teri. Oo, perfect talaga yan siya. Okay.
Next, Ako ikaw na. Next. Hirap naman. Ang dami kasi, no? Ito na lang. Okay. Dalawa kasi to. Yan, sa ibabaw na lang. Anong fictional character death ang hindi ka Ay. pa rin makaget over? Ikaw, Ned Stark. Well, siguro bukod kay Ned Stark kasi feeling ko naman talagang ano yun, by Lahat. unanimous decision na si Ned Stark. Siguro, one character death na hindi ko pa rin maget over ay... Well, siguro hindi kayo makarelate dito no kasi sa book to, doon sa Throne of Glass na na series, merong isang character doon na naging best friend ng main character. Nehemia, si Nehemia yung pangalan niya. Ano siya, princess siya ng isang kingdom na tinatry sakupin nung evil king doon sa kwento na yon. Tapos ano siya, parang yung character kasi na yon si Nehemia, pumunta siya doon sa parang King's City nung nakalimutan ko na yung name. Basta pumunta siya doon sa kung nasaan yung castle nung evil king, and then parang may dapat siya, parang diplomatic na wag mo nang i-oppress yung people ko, ganyan, mag-trade tayo, ganyan. Tapos pinapatay siya nung king mismo sa grounds nung tapos sobrang galit na galit yung protagonist doon na kasi parang niya naging friends sila, ganun. Tapos parang kasi ang naging bonding nila, naging slave kasi sa salt mines si Selena yung yung protagonist. Tapos parang natutunan, dahil nga naging slave siya sa salt mines, meron siyang mga taong nakasalamuha doon na galing doon sa land ni Nehemia. Tapos natutunan niya yung dialect. So, doon sa sa eksena na magkasama sila ni Nehemia, ang language nila is yung dialect nung people ni Nehemia. Tapos sila lang yung nagkakaintindihan, so sobrang close sila, ganyan. Tapos pinapatay siya nung hari doon mismo sa niya. Ayun, sobrang devastating nung death na yun for me kasi yung pagkaka-describe, talagang parang mababaliw si Selena nung nakita niya si Nehemia na patay dun sa chambers niya. Okay. So, ayun. Yun for me. Ako siguro, nag-agree na tayo na si Ned Stark ang number 1. Siguro yung next ko si Gong Yu sa Train to Busan. Yung tatay ng bata. Tatay ng bata. Nung Sobrang iconic yun. Parang hindi ko talaga siya matanggap. Tsaka kasi, yung pagkakagawa dun sa scene na yun na naging zombie siya, dahan-dahan eh. Oo. Nakita mo yung transition niya, parang... Si si Gilgamesh din. Si Gilgamesh doon sa Train to Busan si Don Hindi Lee. si Gilgamesh sa sa Eternals. sa Eternals. Siya, yung death niya. Yun. May Train to Busan niya. Train to Busan. Super dramatic din ng mga deaths yung dulo kasi sa yun Train to Busan. Sobrang dramatic nung dulo niya. Yung kay Gong Yu. True. Okay. Ikaw na. Next question. Ano yung best life advice na nakuha mo from a random stranger? Ikaw muna. Random stranger. Again, uulitin natin. Hindi naman siya random stranger. Ano lang din. Hindi siya stranger. Yung lagi kong sinasabi is yung kung kaya mong bayaran yung convenience, bayaran mo. So yun, hindi na tayo para magtiis dito. Again, hindi tayo si Mara na naghahanap ng diary. Hindi tayo ganon. So kung kaya mong, wag ka magtiis, girl. Life is too short para magtiis. Ikaw? Okay. Ako siguro from ito siguro back in high school, meron ako naging kaklase noon. Shucks, the name escapes me. Basta ang natatandaan ko na sinabi niya sa akin noon, parang masyado kang... Essentially, ang message niya sa akin ay magaling ka, you have to believe it. Tapos parang ang niya kasi noon is parang feeling ko kasi naniniwala ka lang na magaling ka pag mayroong ibang naniniwala, pag may ibang may nagsabi sa'yo. So you have to believe it first kasi nakikita naman namin ganon. Tapos high school yan? Sorry, twice naman niya. Oo, parang nakalimutan ko na yung pangalan niya. Sorry. Ayun, basta yun yung basta yun yung sinabi niya sa akin. Parang dapat ikaw muna yung maniwala na wag mong i-require na sila dapat muna bago ikaw na yung maniwala sa sarili mo. Ganyan. Ayun. Shucks, sana maalala kita. Sige, i-comment na lang niya pag naalala niya. Ayan. Brian Yatko. Shoutout sa'yo. Yan, kaklase ko yan siya nung high school. Parang 4th year yata. Okay. Yan. Shoutout sa'yo. Shoutout sa'yo, Brian Cranston. Brian Yatko. Okay. Ay, ikaw na pala. Ikaw na. What's your signature dish na confident kang lutuin? Okay, kanin. May signature dish ka ba? Wala.
Oh. Ako ay nilagang itlog. Hindi talaga prito no. Yung talagang nagpakulo ka lang ng tubig. Hindi sa tamad, ayoko talaga. Yun lang yung ambag mo. Oo, true. Kasi gusto ko sa luto, yung pababayaan ko lang siya, tapos babalikan ko na lang. Oh my Ganun. gosh. Yeah, kaya sinisipag lang talaga ako magprito ng itlog pag yung cravings ko talaga sa pritong itlog ay maano talaga. Pero normally laga. So, sasalang ko lang siya doon, iwan ko siya for 10 minutes and babalikan ko na lang. Ganun. Hindi siya lutuin kasi feeling ko hindi pa ako ganun kagaling magluto. I mean, so lang ako magluto. Pero one thing I'm really, really proud of is my mango float. Oo, true. Yan guys. Yun talaga signature yun. Talagang sisipain kayo ng mga mango float ko talaga. Oo, yan talagang request yan every special occasion, mango float. Yeah, pati yung mga tao ko nire-request na rin yan siya. As in may Hunger Games ng mango float. Nagdala ko ng mango float pala nung New Year. Itong New Year 2026, dinala ko sa office. Tapos, parang, ang laki nun yung ginagamit natin na yung lagi kong dinadala dito. Ang laki, as in, ganun. Tapos, in-expect ko talaga, 3 days siyang tatagal. 2 hours lang siya. Grabe, 2 2 hours lang siya. Sabi ko, asan yung mango float? Ubus na po, Miss P. Ubus nila. Hindi ka man lang tinirahan? Nakatikim naman ako. Nakatikim naman ako. So, ayun, kung isa ka sa mga nakatikim ng mango float ko, congratulations sa'yo. True. Kasi close family and friends lang ang nakakatikim niyan. Ako, next. Ano yung most memorable birthday mo and why? Most memorable birthday? Ako muna. Go. Okay, ang most memorable birthday ko ay yung, hindi siya 18th basta yung last birthday ko sa Taguig. Joint yun. Project X. Project X Taguig ang tawag namin doon. So, siya, as in, sa sobrang niya, memorable, wala akong naalala doon. Wala akong naalala doon. Kasi, sa sobrang saya. Lahat ng memory doon, kunento lang sa akin. Kasi sobrang nag-blackout ako, kasi sobrang, sobrang fun. Parang nung time na yun, parang wala na kaming pake kung meron kaming matatrash doon sa lugar kasi binenta na namin yung bahay. So parang okay lang sa amin kung siya, kung baga matrash yung place basically. And then siguro maluwag din naman kasi yung lugar kaya okay lang. So lahat ng friends ko from college nandun. Meron pang nag-gate crash doon na hindi ko in-invite pero pumunta. Tapos meron kaming 2 drum ng tubig. Tubig siya na may yelo, tas nandun lahat ng beer. Tapos si kuya nag-organize nun Si kuya nag-organize nun. Meron kaming 3 beer pong table. Tapos gumawa siya ng beer bong. Beer bong? Tapos yung mga brothers from another mother namin na si Yan at saka si Bunso ay nandun. So, ayun, sobrang memorable nun. As in talagang lahat ng tao nabasag. Parang meron akong isang kaibigan nun, natulog siya sa basang floor. Oh my God! Sobrang kalasingan niya. Tapos, yun yung birthday ko na inalagaan ako ni Jackie. Technically, hindi niya ako inalagaan kasi ang parang hihilamos niya sa akin na yung tubig ni Inidoro. Ayun. Sobrang memorable nun. Sobrang fun as in. Kahit yung, at saka din, lahat ng bisita ko as in na-enjoy nila yung party. So, yun yung pinaka-memorable kong birthday. Ako I think I shared a few nung may birthday episode kasi tayo diba? So, ayun. Eto, meron pa akong isang birthday na masasabi kong memorable. Sa office to nangyari. Nung 10 years ago, ganyan. Parang, ayun, normal office day, ganyan. Tapos lunchtime nun, ang ginawa ng mga coders ko nun, nag-ipon sila sa conference room, tapos may mga cake. Tapos meron silang maliliit na pictures ko. Parang para siyang photo card. Gumawa sila ng parang makeshift na photo card. Tapos nakalagay dun sa photo card, Pamsters Global. Nakalagay. Tapos nakatusok siya sa steerer, sa coffee steerer. Tapos pagpasok ko ng conference room, nandun yung cake, tapos lahat sila nandun, happy birthday pa. Nakaganon sila nung photo card. Sobrang cute. Parang feeling ko idol ako nung pagpasok ko ng conference room. Ayun, nakakatuwa. Sobrang ayan, I felt appreciated talaga that time. Ayun. Okay. Cute yun, yung Pamsters Global na. Sorry, honorable mention lang kasi isa to sa mga hindi ko akalain na mangyayari sa buhay ko. Nag-birthday ako sa Brazil. Yung business travel ko papuntang Brazil, nasaktuhan na dun
sa birthday ko. Birthday mo. Tapos, yung mga kasama ko sa business travel, sinabi nila dun sa mga tao sa Brazil. Na Yung birthday mga mo. counterpart namin na birthday ko. Tapos, parang merong yung umaga ng birthday ko, iniwan ako sa parang conference room. Parang nag-aayos ako ng gamit. Tapos parang lumabas sila. Tapos sabi ko, hindi na ako kasi nag-aayos pa akong gamit. Tapos yung isang manager, tinawag ako. Sabi niya, Paula, may meeting tayo sa gantong conference room. Tapos tinawag niya ako. Tapos nung pag-open ko, nandun, mayroong banner na happy birthday siya, pero Portuguese. Tapos, meron akong cake. Tapos meron silang mga Portuguese. Brigadero ang tawag. Para siyang donut? delicacy na para siyang caramel na kokwa. Na kinutan ng kokwa. Ganon, brigadero ang tawag. Tapos madaming ganon. Tapos lahat sila, kumakanta sila. Portuguese yung kanta nila sa akin. 3 beses silang kumanta. Portuguese, Spanish, tsaka English. So yun, hindi ko akalain na magbe-birthday ako ng ganon. Nakakatawa din naman. Okay. So yun. I think last na, no? Last question na. Okay. Ikaw na ba? Ako na? Ikaw na. Ako. Yes. Okay. Last question for this Game of Chicks is, if you could redo one fashion trend from any era, ano yun? Redo? Ikaw? Ay, nga pala ako. Yung butterfly clips ni Jolina Magdangal. Oh my God, iconic. Yung yung gumagalaw, yung ganyan. Ganyan. So, plus paramihan kayo ng butterfly clips. Tapos, kayo noon, kasi pahabaan ng buhok noon eh. Tapos, 2 braid, ganyan. Tapos, paramihan kayo ng butterfly clips. Yun. Bet yun. Yun talaga ang gusto kong bumalik na trend. OMG. Butterfly clips ni Jolina Magdangal. Naku, fashion trend. Wala naman akong ambag din. Kasi nandyan na siya, baggy jeans is back. Yung skinny na lang. Ibabalik mo naman yung skinny. Kasi yun naman yung pass na ngayon yung true. skinny jeans. And ankle socks. Ankle socks. Yan ang ibalik natin. Oo. Kasi pero parang hindi na rin ako magsusubscribe dun sa sa skinny jeans. Feeling ko lang. Baka yung ankle socks. Pwede pa. Kaya kong i-endure yung high socks, crew socks ngayon until makabalik yung ankle socks. Okay. So, pero kung butterfly clips talaga. Ay, magandang yan. True. Oo. Maghanap nga ako sa Shopee. Baka meron nagbibenta sa Shopee ng Grabe, butterfly. nakaganon ka. Habang bakit? natutuwa ka, gumaganyan-ganyan yung butterfly, gumaganyan. Why not? Gumagalaw. Perfect ka dyan. Jolens, ikaw talaga ang namin. Ikaw ang queen. True. Princess ka na lang kasi queen ang Chris Aquino Ikaw talaga ang number 1 princess namin. Talaga, number 1 princess. Number 1 princess. We love you so much, Jolene. Yeah, Jolene. Sana mapanood mo ito, mapakinggan mo. The best ka talaga, grabe. Malaking part ka ng childhood namin, promise. True. Yan, si tita nyo Jolene. Okay. So, last na yon kasi over na naman. Tayo. So, marami pa tayong naiwan. Dami. So, very, highly recommended to kung gusto nyo din gawin with your friends. Yes. Bili lang kayo ng sarili nyong pera. Wala kaming discount code, nalaglag. Wala kaming discount code kasi walang gustong mag-sponsor sa amin. Wala, kasi ayaw nyo mag-comment. Ayaw nyo share. So, ayan. So, parang meron ba tayong next batch? Oo, ayan. So, may panghati ba tayo? So, siguro ibaliktad mo na lang sila. So, ayan, with that, we're ending this episode. So, thank you so much, Bakas. Ay, ba't ako magte-thank you? Binili ko to. Thank you kayo sa akin kasi binili ko. So, ayun, shoutout sa inyo. Pwede nyo kaming padalan pa ng maraming kung meron pa. Kung meron pa kayo, pang Game of Chicks. Okay. So, ayan, we're ending the Game of Chicks episode here. So, meron pa kaming kalahati. Yeah, kalahati nung deck. So, baka ito ulit. But meron pa kaming isa pang deck. Baka pwedeng yon para maiba naman. Okay? Like, comment, share, subscribe. Okay, most importantly, share para makarating kami sa billboard. Sa billboard. Sa billboard na may hawak na peach mango pie. Oo. Ayan. Tapos kung nakaabot ka dito, ang comment natin, ay, Jolina Magdangal. Hashtag Jolina Magdangal kung nakaabot ka sa part na ito. At maraming salamat sa pakikinig at panonood na may napasaya namin kayo this time for this episode of Game of Chicks. Kita-kits sa susunod, guys. And that is all for today's episode. Thank you. Bye! Bye!